Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Armed Forces, nananatiling tapat sa konstitusyon sa gitna ng ingay politika. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Mananatiling tapat sa konstitusyon at estado ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabila ng kaliwat ka ng isyu ng korupsyon at politika sa bansa. Ito ang binigyan din ng Department of National Defense o DND Secretary Gibo Teodoro sa panayam nito sa DZRH. Ngunit, sa ganang akin, ang Department of National Defense at ang Sandatahan Lakas ng Pilipinas ay maliwanag ang katungkulan, ang tungkulin. Ang tungkulin nito ay pangalagaan ang seguridad ng Estado sa lahat ng manunukil, foreign or domestic, ayon sa batas. Kasunod dito ng pag-amin ni Teodoro na humihina ang bansa dahil sa mga problema ng korupsyon at politika, kung saan hustisya ang pangunahing panawagan ng mga Pilipino. Kinundin na rin ni Teodoro ang pagkikait umano ng marami sa armed forces na makialam sa mga isyu na walang legal na kautusan, na niya ay lalo lamang mas magpapahina sa bansa. At maraming gumagamit sa constitutional provision na the armed forces is the protector of the people and the state. Walang nakasaad doon na pwedeng makialam sa trabaho ng iba at humusga ang Armed Forces of the Philippines sa isang political or judicial contest. Hindi po ito tama. Kaugnay nito ayon pa kay Teodoro na hindi kikilos sa sandatahang lakas kung walang kautosan mula sa Korte Suprema o kung hindi ito atasan ng kapulisan upang panatilihin ang peace and order. Sa kabila naman nito, hindi rin itinanggi ng kalihim na mayroong aktibong destabilization sa hanin ng mga sundalo dulot ang mga isyu gaya ng tila salungatan sa politika. Ay hindi malayo yun. At hindi ko rin naman pwedeng sabihin na hindi. Meron talaga. Kasi ang active destabilization, gagana yan kapag binigyan ng political issue. Kumbaga sugat ito, binigyan mo na sugat ang mikrobyo, talagang talagang sasakyan yung sugat, no? Hindi mo matatanggihan na meron. Pero gaano kaseryoso ito? Samantala, ayon pa kay Teodoro, ay higit pa sa mga nangyayaring isyu ngayon sa bansa, ay mas nananatili pa ring problema pagresolba sa korupsyon at pagpapanagot sa mga taong nasa likod dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Taguig LGU pinapurihan ng lokal na pulisya dahil sa matagumpay na pagpapakulong sa isang drug dealer sa lungsod. Pinapurihan ng Taguig City Local Government ang matagumpay na pagpapakulong sa isang drug dealer na nahuli nito sa Barangay Ibayo Tipas sa kanilang anti-drug clearing operation sa lungsod. Sa isang statement, sinabi ni Taguig City Mayor Lani Cayetano na ito'y pagpapakita na patuloy ang pagsugpo ng Taguig City Police kontra ilegal na droga sa lungsod. Dagdag pa ng alkalde, na magpapatuloy ang koordinasyon ng lungsod sa PNP, upang masawota ang mga ganitong klaseng aktibidad sa kanilang syudad. Sa huli naman, muling siniguro ni Mayor Lani na patuloy niyang sususuportahan ang Taguig City Police sa kampanya nito kontra ilegal na droga, at pagpapaigting ng peace and order sa buong lungsod. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Huwebes. 35 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.